I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its page wide and fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? On the page wide and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea. But thy blood, O my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there on the page wide and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city, with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair, where the angels are watching. Is my name written there? Is my name written there? On the page wide and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Narito na naman po ang ating programang The Guardian of Truth o Salaknip Tipudno dito po sa ating radio station DCCB 684 kHz. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-aantabay sa ating programa at ganoon din maraming salamat din sa lahat ng mga kapatid at kaibigan natin na siya namang nag-aantabay sa programang ito. Kung kaya't nais kong batiin ang bawat isa sa atin mula po rito sa Tuguegarao, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ganoon din binabati natin ng magandang tanghali ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway. And of course, kasama na dyan po ang lahat ng mga kapatiran dito sa Metro Tuguegarao Church of Christ. At syempre sa lahat po ng mga ngaral na tumutulong po, lalong-lalo na sa every Wednesday midweek service po. Mabuhay po kayong lahat, mga kapatid. At syempre mula po sa mga taga-Tulayan o mula sa Tulayan, nais kong batiin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Mary Jane Gumiran, ano? Sa mga tatawag po muna, no? Mamaya na po tayo tumawag. Mag-away-away po yung linya natin, Mamaya na po ang tawag, madam. And also po, magandang tanghali sa lahat ng mga kapatid natin dito sa Tuguegarao. Gaya ng sinabi ko kanina kay kapatid na Mary Jane, ayan, Gumiran ng Tulayan. At syempre sa mga Panopio family, Brother Anthony Panopio, Brother Lance Panopio, Sister Mercy Panopio. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, sa mga Giyab family, Sister Marisol, Sister Marisa, at syempre sa mga kasamahan niya dyan sa may Atulayan, magandang tanghali din po sa inyong lahat.
And of course, binabati din natin ang ating kapatid na Jimmy de los Santos at ang kanyang misis, si kapatid na Merlita de los Santos ng Atulayan pa rin. Ayan po. At siyempre, binabati din natin ng mga kapatid natin dito sa may bandang Balesteros ng Cagayan. Ayan, nandyan si kapatid na Sherwin Miranda. At siyempre, kasama na dyan sila kapatid na June Miranda, Sister Ludi Miranda, and of course, sa mga kasamahan dyan, kay kapatid na Walter Agustin, ayan, at kapatid na Wilfredo Agustin, ayan. Magandang tanghali po sa inyo. At kasama na dyan si kapatid na Jade Domingo, ayan po. At syempre, dito naman sa Tuguegarao, nais kong batiin din ang ating kapatid na Lenlen at Taban at syempre ang ating kasamahan sa pagtuturo sa salita ng Panginoon dyan po sa may Minagbang kay kapatid na James Ataban at syempre sa kanyang anak na si Brother Joshua, ayan, na tumutulong naman, nakakasama natin, ano. At syempre kay Eric Banaw dyan sa may Salcedo, Ilocos Sur, magandang tanghali po sa inyo. Kay Sister Nelia Corpus ng Pasig, ayan po, magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-Pasig. Kay kapatid na Ricky Alili, ayan, magandang tanghali, kapatid na Ricky Alili. Kay kapatid na Efren Respicio ng Tuguegarao, syempre, taga-Larion din to eh. Magandang tanghali din po sa inyo. At syempre, ayan, si kapatid na Mercy Respicio ng Larion Bao. Ayan, magandang tanghali, kapatid na Mercy. Pasensya ka na, Sister Mercy. Hindi pwedeng sagutin yung tawag, ano? Ginagamit po natin. And of course, syempre, sa mga taga Gonzaga, ayan, binabati din natin ang mga kapatid natin dyan sa Gonzaga, Cagayan. Mula sa mga Lagat family, Brother Alex and Brother Alvin, and lahat ng mga kasama natin dyan at kapatiran sa Gonzaga, Cagayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kay Sister Josephine Lim, ayan, ng Tuguegarao City, sa may UN, ayan, magandang tanghali po. At sa may Baybay City ng Leyte, Church of Christ, ayan, magandang tanghali kay kapatid na Cirilio Sumabal. And of course, kay kapatid na Elfie and Sister Marvic Siringan ng Alibago Enrile. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kay Brother Domer Colomac Lapitan ng Magirig. Ayan. At sa lahat ng mga taga Magirig, Solana. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kay Sister Anastasia Makusi watching. Ayan. From Ilocos Norte sa may Dingras. Ayan. Siyempre sa mga Makusi family, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kay Manong Warner, ayan, at sa mga kapatid natin dyan sa may Dingras. Kay kapatid na Dave ng Palka, ayan, Tuwaw, magandang tanghali kapatid. Kay kapatid na Nida Bilyamin, ayan, magandang tanghali po, Sister Nida Bilyamin. At syempre, kay kapatid na Ana Michi, ayan, watching from Tondo. At sa kapatid din natin dyan sa may Mindoro, Sister Inday Dayan Kajigas. Ayan, magandang tanghali po. At kay Margarita Pulido Antigo, magandang tanghali din kapatid na Margarita Pulido. And Brother Stephen John Carpintero. And Brother Jimmy Noah Junior, ayan, Junior, ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre kay kapatid na Rodi Gumpad, nasa London, ayan, magandang tanghali din po. Kapatid na Rodi from Philippines. Of course, kasama din natin dyan si kapatid na Jumuel Behix, ayan, magandang tanghali, kapatid na Jumuel. At syempre sa lahat din ng kapatid natin dyan sa may Davao del Sur, ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre sa ngayon po, na sila po ay nanonood ngayon.
Kay kapatid na Stephen June Carpintero, ayan, magandang tanghali po. Kay kapatid na Luciano Sangwan, kay kapatid na July Aguinaldo, Brother Alfonso Danao, magandang tanghali po sa inyong lahat. Brother Bonnie Morales ng Tuguegarao, Sister Marife Tibulong Angeles ng um, Minagbag, Quezon Isabela. Okay. Kay Sister Nida Villamin, ayan, magandang tanghali po Sister Nida. Sa mga taga La Union po, kay kapatid na Lilia, ayan, Lilia Domingo, and Brother Denver Domingo, dyan po sa may San Fernando, La Union. Ganon din, binabati din natin ng magandang tanghali, ang ating mga kapatid na siya namang magme-message pa mamaya, maubos po yung oras natin. At yan nga po, medyo mahaba-haba po yung nakuha nating topic sa ngayon dahil ito po ay isa sa mga request po ng ating mga kapatid. Patungkol po ito sa sinasabi ng Biblia na isang babae. Okay? Bago po natin pasukin ang ating pag-aaral, nais ko munang batiin ng lahat ng may kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po sa inyong lahat. At mga celebrants, happy birthday po sa inyong lahat. At sa mga nag-birthday sa nakaraan, belated happy birthday din po sa inyong lahat. At syempre, advance happy birthday po sa mga may birthday itong mga araw na darating. And of course, pinabati din natin ng congratulations and welcome to God's family kay kapatid na Sister Sophia ng Alibago, Enrile. Maraming salamat kapatid sa inyong pakikinig lagi. At siyempre, meron pa tayong isang kapatid na kaibigan na ating prepare dahil alam ko nararamdaman natin na siya po ay makikinig din itong mga susunod na pag-aaral nating muli. Okay? Sa mga bisita po natin diyan sa may Alibago, magpatuloy po lamang kayo sa ating pakikipagkaisa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at ng ating malaman ang lahat ng katotohanan. Ayan. Bago po natin umpisahan mga kapatid, yung pag-aaral natin, once again, good afternoon po sa inyong lahat. Sa Tagalinaw North, watching Sister Marbita Ortaleza, Brother Luciano Sangwan ng Sarangani Province, magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay? So sa ngayon po, gaya po ng sinasabi ko, isa pong katanungan ito na gustong pag-aralan natin. Ngayon, patungkol po sa isang tinatawag na Mama Mary. Okay? So yan po yung pag-aralan natin ngayong tanghali. At medyo bilisan po natin dahil alam ko maubusan na naman tayo ng oras at ito ay napakahaba po masyado. At syempre, hindi na natin babanggitin yung mga ibang mga nandito. Okay? So, kung meron na po kayong mga Biblia mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Lucas chapter 1 sa talata 26 hanggang 28. Ang sinasabi rito, ng ika-6 na buwan, ngay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-asawa sa isang lalaki na ang kanyang pangalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Bago natin pasukin mabuti ito mga kapatid, nais ko lamang ipaalala sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, ito po ay hindi po personal, okay? Ito po ay galing sa ating
Biblia o sa salita ng Panginoon, kung kaya't ako lamang po ay ginagamit para ito ay inyong, ito ay para ating pag-aralan. Kung ano yung sinasabi ng Biblia at kung ano yung mga sinasabi ng mga naniniwala dito sa ating pag-aaralan, ay yun po yung pag-uusapan po natin, okay? Wala po nanggaling sa akin dito, mga kapatid at kaibigan, okay? So huwag kayong magagalit sa akin. Okay, mula sa talata na ating binasa kanina mga kapatid, makikita natin na binisita ni Angel Gabriel si Maria para ipaalam sa kanya ang plano ng Diyos sa kanya bilang isang maging ina o ina ng ating Panginoong Jesucristo, ina sa katawang tao. Okay? At ganun din si Maria ay tinawag na mapalad. Kaya nga may sinasabi tayong sinasabi ng Biblia na si Maria ay mapalad sapagkat siya yung babae na nagdalang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya si Mariang palad, okay? Baka mapadpad tayo sa mga usapang ganyan. So iba po si Maria na sinasabi ng ating Biblia na mapalad at iba rin po si Mariang palad, okay? At ganun din po sa ating pangatlo, sa ating panimulan, gusto kong pag-usapan natin kung ano pa ang mga sinasabi ng ating Biblia patungkol kay Maria. Unang-una mga kapatid, ang sabi ng ating Biblia, si Maria ay may asawa. Ayon dun sa ating binasa kanina, sa aklat ng sa unang binasa natin kanina, saan na ba 'yon? Ayan. Sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 26 to 28. Ayan po. Sinasabi diyan po na si Maria ay meron pong asawa o may pamilya po, okay? At yan po yung sinasabi ng Biblia mga kapatid. At kung may asawa, natural, alam na natin kung ano ang buhay ng isang pamilya o ng may asawa. Sa makatuwid mga kapatid, dahil lahat ng mga tao sa mga panahong ito, o mostly, sa mga naniniwala na tao na si Maria o si Birhen Maria ay sinasabi nilang ito ay isang Diyos. Pero sa ating pag-uusapan mga kapatid at sa sinasabi ng ating Biblia, si Maria ay hindi Diyos. Bakit? Unang-una, sapagkat si Maria ay galing sa lahi ni Haring David. Sa makatuwid, si Maria ay may pinanggalihang lahi. Ang Diyos mga kapatid, natural, dapat ang Diyos na ating sasambahin ay walang pinanggalingan o walang pinagsimulan at ganun din walang hangganan. Yan ang gusto nating klase ng Diyos. Pero kung si Maria ang ilalagay natin isa sa Diyos, delikado po tayo. Sapagkat ayon sa ating Biblia, si Maria ay may pinanggalingan. Galing sa lahi ng tao, sa lahi ni Haring David. Mula sa aklat ng Lucas, Kapitulo 3, sa talata 31, dito makikita natin na si Maria ay galing nga sa lahi ni Haring David sa pamamagitan ni Nathan. At ganun din sa aklat ng Mateo, chapter 1, sa verse 6. Si Jose naman ay galing din sa lahi ni Haring David, ngunit sa pamamagitan ni Haring Solomon. Okay? So, ito yung mga talata mga kapatid na magpapatunay na si Jose at si Maria ay hindi po sila magkapatid at lalong hindi sila magpinsan o kung ano-ano pang sinasabi ng mga tao patungkol kay Jose at Maria. Bakit?
Kailangan nilang sabihan mga kapatid sapagkat maipasok nila yung mga gusto nila mamaya na pag-uusapan natin. Okay? Kaya't unang-una, sisirain na po natin yan. Ayon sa Biblia, si Maria at si Jose ay mag-asawa. Si Maria galing sa lahi ni David sa pamamagitan ni Nathan. Si Jose ay galing naman sa lahi ni David sa pamamagitan ni Haring Solomon. Hindi po siya Diyos mga kapatid. Okay? And then, hindi rin Diyos si Maria mga kapatid sapagkat sabi ng aklat o ang ating Biblia, siya ay nagsilang. Ayon sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, sa talata 26 hanggang 38. At ganun din, sinasabi rin ng aklat ni Mateo sa Kapitulo 1, sa talata 18 hanggang 25. Ayan po yung mga talata. Kung nais nyong basahin mga kapatid, kung sino si Maria, nandyan na po ang mga talata. Okay, ang makikita po natin dyan, si Birhen Maria ay nagsilang. Kaya isa sa mga dahilan na sinasabi natin na si Maria ay hindi po Diyos yan. Dahil walang Diyos na nagdadalang tao o nagdadalang Diyos sa makatuwid, walang Diyos na nabubuntis, kaibigan. Okay? Paalala po lamang mga kapatid, hindi po ito'y personal, kundi ito po ay ating pag-aaral. Gamitin natin yung pag-uutak natin o yung mga utak natin. Ayon sa mga talata, sinasabi si Maria ay nagsilang. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin Diyos ang nagsisilang. Ano pa mga kapatid? Hindi Diyos si Maria sapagkat siya ay may pamilya. Gaya ng nakita na rin natin kanina, idagdag na natin itong Mateo chapter 1 from verse 24 hanggang 25. Okay, makikita natin sa 24 na si Jose, pagkatapos niyang maintindihan ang panaginip niya, tinanggap niya ang kanyang asawa. Okay? Nakita niya, nalaman niya mula sa kanyang panaginip na si Maria ay nagdadalang tao. Hindi pa niya sinisipingan o ginagalaw, buntis na agad. Sabi ng ating Biblia, ayaw na sana ni Jose si Maria. Pero ipinaliwanag ng Diyos sa kanya, ng anghel sa pamamagitan ng kanyang panaginip. At ito na nga po, sa talata 24, si Jose tinanggap niya si Maria bilang kanyang asawa. And then sa verse 25 mga kapatid, ito makikita natin na si Maria ay may pamilya. Okay? Anong sabi dito? Sa 25, at hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Okay? Yung 25 mga kapatid, yung sinabi niya na hindi nakilala siya, ibig sabihin, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang ito ay magsilang ng bata na walang iba kundi si Jesus. Ayan. Dagdag pa natin mga kapatid na makikita natin o sinasabi ng Biblia, patunay lamang na si Maria ay hindi Diyos, kundi siya ay tao na may pamilya. Mula sa aklat ng Lucas 2:7, dito sinasabi rito na at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Doon tayo sa una niyang sinabi, kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. Ibig sabihin mga kapatid, dito lumabas na po ang panganay. Walang iba kundi si Jesus. At para sa dagdag nating kaalaman mga kapatid, dito sa aklat ng Mateo 13, sa talata 55
to 56 at Mateo 12 mula sa talata 46 hanggang 50, makikita natin dito ang buong pamilya ni Maria at ni Jose. Dito mababasa natin sa talata 55 at 56 ang kapatid ni Jesus kay Maria. Okay? Sino yung kapatid niyang lalaki? Andyan si Santiago, andyan si Jose, andyan si Simon, at si Judas. 4 na lalaki, kapatid ni Jesus kay Maria. Okay? So, sinong nanay nila? Si Maria. Sinong kapatid ni Jesus kay Maria? Si Santiago, Jose, Simon, at Judas. Sino si Jesus? Panganay sa 4 na lalaking ito, mga kapatid. Okay? So, nauna si Jesus na lumabas, ipinanganak ni Maria, and then, yun na, lumabas naman itong sila, Santiago, Jose, Simon, at Judas. At paano sila lumabas? Natural. Nagbuntis ulit si Maria sa pamamagitan ni Jose. Okay? At syempre, wag din natin kalimutan ang verse 56. Dahil dito, sinabi rito na may mga kapatid na babae si Jesus. Okay? Hindi niya sinabi dyan kung sino yung mga nandyan, kundi makikita natin na higit sa isa ang kapatid niyang babae. Ayan, ang talata, ang sabi, at ang kanyang mga kapatid na babae. Okay? So makikita natin ang magkakapatid na ipinanganak ni Maria. Unang-una, si Jesus, and then si Santiago, si Jose, Simon, Judas, at higit sa isang babae, o nasa 7 na. At least 7, mga kapatid, yung magkakapatid. Okay? Na iniluwal ni Birhen Maria. Okay? So, yan ang family ni Birhen Maria. So, yan mga kapatid, mga talata na nagsasabi na si Maria ay hindi Diyos. Okay? Kundi si Maria ay galing sa isang lahi. Anong lahi? Lahi ng tao. Kaninong lahi? Lahi ni Haring David. Okay? Pangalawa, nakita natin si Jose at si Maria, hindi po magkaano-ano yan. Hindi sila magpinsan at lalong hindi magkapatid. At siyempre, yung mga anak nila, anak talaga nila, yung mga nabasa natin. Pero sinasabi ng iba, mga ampon lang daw. Okay? Hindi po totoo yan, mga kapatid. Okay? So, unang point natin, mga kapatid, si Maria, hindi po siya Diyos. Siya po ay tao, siya po ay nagsilang, siya po ay nag-asawa. Okay? And then, sa pangalawang point natin, mga kapatid, ang sabi ng ating Biblia, si Maria ay mapalad. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Mapalad na babae dahil siya lamang ang pinili ng Diyos na babae na magdadalang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang pinili ng Diyos na maging ina ng ating tagapagligtas. Ina bilang tao. Ayan. Ina bilang tao. Okay? So, ano yung gusto nating pag-usapan dito, mga kapatid? Sisirain natin yung sinasabi ko kanina na mga sinabi nila patungkol kay Maria. Kasi ginagawa nila itong Diyos. Pero ayon sa Biblia, hindi po Diyos si Maria. Ito yung mga binanggit nila na pag-aaralan natin ngayon at yan naman ang sisirain ng ating Biblia. Okay? Unang-una, mga kapatid, sinasabi nila si Maria ay ina ng tagapagligtas. I mean, si Maria ay perpetual virginity. Okay? Anong ibig sabihin ng perpetual virginity, mga kapatid? Ito ay isang aral na mula pa sa 2nd siglo na ibig sabihin na si Maria ay nanatiling birhen. Okay? Na sinasabi nila, mga kapatid, na si Jesus ay siya lamang yung pinanganak ni Maria. Wala nang iba. And then pagkatapos na ipinanganak ni Maria si Jesus, wala na daw itong naging kapatid.
at lahat ng mga naging kapatid na sinasabi ng Biblia, hindi daw niya tunay na kapatid yan. Yan daw ay mga pinsan niya, yan daw yung mga ampon, ayan, yan daw yung mga anak ni Jose sa mga ibang babae o sa ibang babae. Okay? Yan ang sabi nila para may pasok nila itong sinasabi na si Maria ay perpetual virginity. Okay? Ano ang sabi ng Biblia mga kapatid? Si Maria ay tao. Si Maria ay mapalad bilang isang babae na siya lamang pinili ng Diyos na magdalang tao kay Panginoong Jesucristo. Wala na po. Si Maria po ay hindi po perpetual virginity. May kapatid po siya mga kapatid. Sinipingan ni Jose. Period. Okay? Pangalawa mga kapatid, yung sinasabi nila na si Maria daw ay God-bearer. Alam niyo ibig sabihin ng God-bearer mga kapatid? Ito daw ay si Maria ay isang Diyos o may lahing Diyos. Okay? Nabigyan ng kapangyarihan o may kapangyarihan ang isang Diyos dahil ipinanganak daw niya ang isang Diyos ayon sa Lucas na ginagamit nila chapter 1 sa verse 35. Okay? Ito ay aral mula pa noong ika-6 na siglo na sinasabi nila si Maria ay God-bearer. Okay? God-bearer. Na salungat naman mga kapatid sa sinasabi ng Biblia. Okay? Hindi pwede. Hindi nanganganak ang Diyos sapagkat ang Diyos ay isang espiritu. John chapter 4 verse 24, di ba? Ang Diyos mga kapatid, hindi manganganak yan. At gaya ng sinabi ko kanina, ang isang Diyos ay nanggaling sa wala. Walang pinanggalingan. Nandun na nung pasimula at hanggang wakas. Wala yan. Wala ring wakas mga kapatid. Yan ang Diyos. At yung sinasabi natin si Maria ay God-bearer, sabi ng mga talata, siya ay nanggaling sa lahi ng tao. Di ba? So, hindi pwede siyang maging Diyos. Sira ito. Okay? Masisira itong sinasabi nila na si Maria ay God-bearer. Okay? So, hindi God-bearer mga kapatid si Maria. Ganon din mga kapatid, sinasabi nila na si Maria ay intercession. Tagapamagitan. Kaya tinatawag nila itong intercession of Mary. Dito sa Biblia mga kapatid, nakasulat na dyan na isa lamang ang tagapamagitan. Hindi si Maria kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Mababasa natin yan sa aklat ng unang Timoteo 2:5 at ganon din sa unang John chapter 2 verse 1 na meron lamang isang tagapamagitan, walang iba kundi si Jesus. Hindi po si Maria. Okay? Ano pa? Yung sinasabi nila na veneration of Mary, na ibig sabihin mga kapatid, ang aral na ito ay ang pagsamba na ibinibigay natin sa pagsamba sa Diyos ay ibigay din natin kay Maria. Ipantay natin kumbaga. Na ibig sabihin, si Maria daw ay kapantay ng Diyos. Mga kapatid, ayon sa Biblia, hindi po pwede. Pero nilagyan nila mga kapatid ng mga aral kagaya ng tinatawag na latria, hyperdulia at yung dulia. Kung iyong babasahin lahat ng mga ito mga kapatid, ito ay nagsasabi na si Maria ay isang Diyos o kapantay ang Diyos. Okay? Sabi ng ano yan. Pero ayon sa Biblia, hindi naman ganon. Si Maria ay isang normal na tao lamang. Pangatlo, walang nagsasabi rin o mababasa natin sa Biblia na gumawa ng ganyan ang mga apostol kay Maria o anghel kay Maria. Wala naman silang binanggit. Ang makikita lang natin mga kapatid, si Maria ay isang normal na tao. At nung may nagsabi o may nagsamba sa mga apostol, anong ginawa ng mga apostol? Acts chapter 10 verse 25 to 26. Sinabi nila, wag mong gawin yan sapagkat ako rin ay tao kagaya mo. So si Maria, ako'y naniniwala mga kapatid na ganun din ang sasabihin niya. Bakit? Dahil ang tao lamang ang nagsasabi na siya ay Diyos. Ngunit ayon sa Biblia,
Hindi po Diyos si Maria. Okay? So, isa sa mga dahilan mga kapatid kung bakit ko binabanggit ito sapagkat hindi po galing sa akin mga to. Nasa Biblia po. Sabi nila si Maria ay isang perfecto o sinless o tinatawag na Immaculate Conception. Pero ayon sa Biblia mga kapatid, hindi po. Lahat po ng tao ay nagkasala. Romans 3:23 at kasama na si Maria dyan. Dahil si Maria sinabi ng Diyos o ayon sa Biblia, siya ay galing sa lahi ng tao, galing sa lahi ni Haring David. Natural, magkakasala yan. O may kasalanan yan. O nagkasala yan. Okay? Ang aral na Immaculate Conception ay nangyari noong ika-19 siglo. Ayon kay Pius IX, ginawa niya itong doktrina na patungkol kay Maria na nagsasaad na si Maria ay walang kasalanan mula ipinanganak. Kung kaya inihanda siya daw ng Diyos para sa kanyang pagpanganak kay Jesus. Mga kapatid, malabo yan mga kapatid. Ayon sa Biblia, si Maria ay tao, pero ang mga tao, ginagawa nilang Diyos, si Maria. Okay? Masisira po tayo dyan mga kapatid, kaibigan. Okay? Ay, isa pa mga kapatid, yung sinasabi nila na si Maria daw ay nung pagkamatay o nung namatay, nung nawala na siya, dumiretso daw po sa langit. Mga kapatid, hindi po yan ang turo ng ating Biblia. Okay? Yan ang tinatawag na Assumption of Mary. Ito ay nangyari noong 1950 sa pamamagitan ng Pius XII, isang doktrina mula sa idea na apocryphal 4th century writings, gaya ng Passing of Mary na naging turo sa silangan, sa kanluran, sa Coptic at sa Oriental churches na galing pa daw ang mga aral na ito noong ika-7 siglo. Ayon sa kanila mga kapatid. Ay ibig kong sabihin, hindi po galing sa Biblia. Kaya nga tinatawag nilang Assumption mga kapatid of Mary sapagkat si Maria daw po nung namatay o nung nawala na siya ay napunta na po agad sa langit o umuwi na po. Okay? Meron lamang mga hindi nila pagkakaintindihan dito sa bandang ito mga kapatid. Ito yung hindi nila alam kung si Maria ay namatay saka siya dinala sa langit o natulog saka dinala sa langit. Hindi po nila mapatunayan yan. Yan po yung isang problema dyan sa bandang yan mga kapatid. Okay? So sa ating pangwakas mga kapatid, mula sa ating pinag-aralan, mula sa ating Biblia, sinasabi si Maria ay may asawa at si Maria ay isang mapalad na babae. Sa makatuwid, para sa ating pangwakas, si Maria ay hindi Diyos at siya ay ina ng tagapagligtas bilang isang tao. Kung kaya ay huwag natin siyang gawing Diyos dahil yan ay pagdaragdag lamang ng ating kasalanan. Mula sa aklat ng Deuteronomy chapter 4 verse 2 at Proverbs 30 verse 6 na kasalanan po ang pagdaragdag ng mga ito. At sa pangatlo mga kapatid, si Maria isang normal na tao na kagaya po natin. Okay? So hanggang dyan lamang po mga kapatid at kaibigan, gaya po ng sinabi ko, hindi po personal ito. At yan lahat po yung mga galing sa Biblia at galing din po sa tao. Okay? Saan po tayo maniniwala? Nasa atin po yan. Okay? Wala po tayong pinipilit, kundi ito lamang po ang aking gusto kong pag-aralan natin sapagkat ito po yung nasa Biblia. Okay? Ayan po mga kapatid at kaibigan, wala na po tayong oras. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at panonood. At sa ngalan po ng ating Manager Cadel ng DCCB at ang kanyang mga staff, ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad and Brother Lino Daraway and Brother Flor Constantino. At ang naging inyong lingkod sa tangaling to, Brother JJ Gumpad, nag-iwan po ng magandang tanghali sa atin lahat. Maraming salamat and God bless po.